Super Balita sa Umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho agad timpong mga balita sa Super Balita sa Umaga, numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Bantay Panahon. Intertropical Convergence Zone ang makakaapekto sa bahaging Mindanao. Kasama lalawigan ho ng Palawan at amihan naman ang makakaapekto sa Northern at Central Luzon. Bantay Panahon. Samantala mga kaibigan ng Eastern Samar, Samar at Leyte, makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlata. Ang natitirang bahagi ng Visayas, Palawan kasama ang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlata. Ang Palawan kasamang Isla ng Kalayaan, Occidental Mindoro at Visayas ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Hilagang Silangan na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Bantay Panahon. Wala pa rin hong low pressure area pero mayroon pong binabantayang sirkulasyon usama ng panahon na nasa labas ho ng para, mga kapuso. Inaasahan kung meron mang papasok yan ay weekend o nasa susunod na linggo, mga kapuso. Kaya patuloy ho itong binabantayan ng Pag-asa. Samantala mga kaibigan, sa ating pong iba pang mga balita, renta sa pwesto ng mga nagtitinda ng paputok sa New Public Market sa Barangay San Jose, binawasan ng Public Market Management ng Puerto Princesa. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abraya. Sa detalye ng balita, paso! Labis na ikinatuwa na mga maninindan nagapaputok sa dating Puerto Princesa Land Transport Terminal sa New Public Market sa Barangay San Jose. Ang naging desisyon ng Public Market Management na bawasan ang renta na babayaran ng mga ito sa inokupahang pwesto. Ito'y makaraang mapagkasunduan sa isinagawang committee meeting ng Committee on Ways and Means sa pangunguna ni Consul Victor Oliveros kasama ang pamunuan ng Public Market sa pamamagitan ni Manager Irene Lagrada na bawasan ang tinakdang renta para sa kasalukuyang pwesto ng mga ito sa New Public Market. Una nang ipinaabot na mga naturang vendor ang kanilang hinaing kay Vice Mayor Jimbo Maristela hinggil sa umunoy napakataas na sinisingil sa kanilang ng pamunuan ng public market para sa halos 15 araw lamang na pagtitinda ng paputok sa nabanggit na lugar na pagmamayari ng pamalang lungsod ng Puerto Princesa. Hinaing ng mga vendor kay Maristela noong daw ay nagbabayad lamang sila ng 2,500 pesos sa kanilang pwesto sa may bahagi ng Pereira Road sa Barangay San Pedro. Subalit ngayon ay sinisingil na raw sila ng umaabot ng 17,000 hanggang 18,000 piso para sa kanilang pwesto. Paliwanag naman ni Manager Irene Lagrada ng Public Market na kabatay umano sa Puerto Princesa City Market Code ang kanilang sinisingil kung saan nakasaad na 300 pesos per square meter ang renta na itinakda sa ordinansa. Ganun pa man sa pamamagitan ng mungkay at pakiusap ni Consul Oliveros ay napagkasunduan na ibaba sa 100 piso per square meter na lamang ang rentang babayaran ng mga vendor ng paputok na sinang-ayunan ng Manilagrada maging ng mga nagtitinda. Ako, si Wilmar Abrena, Jemmy sa Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, ang tamang oras sa Pilipinas, alas 5:50 na ho ng umaga. Kayo ho'y patuloy na po nakikinig sa Super Balita sa Umaga, numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga.
Balikan natin si Super Wilmar Abreya sa kanyang balita. Apostoliko Becariato ng Puerto Princesa. Naglabas ho ng pahayag mga kaibigan patungkol sa usapin sa Mariahangin. Diyan po sa bayan ng Balabang. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan, Super Wilmar Abreya sa balita. Paso! Nagalabas, nagpahayag, Becariato, Puerto Princesa hindi sa usapin sa sitio Mariahangin. Sa pahayag na inilabas na Becariato, nakakabahala umanong isipin ng ating mga kapatid sa isla ng Mariahangin ay nahaharap sa matinding takot at pangamba. Habang ginagalang umano ang Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Regional Trial Court ng Brooks Point, umaasa pa rin umano na mabigyan sila ng pag-asa at kapanatagan batay sa kanilang saluubin. Mahabang panahon na umano silang naninirahan sa nasabing lugar at ang sementeryo sa isla na simbolo ng kanilang mga buhay, kamatayan at pananampalataya isang konkretong patunay ng kanilang ugnayan sa lupaing iyon mula pa sa kanilang mga ninuno hanggang sa kanilang mga tagapagmana. Ang pagkakaroon ng tahanan ay isang umunong pangunahing karapatan ng tao, lalong higit para sa mga nasa laylayan ng lipunan na umaasa sa lupa upang mamuhay ng may dignidad. Tunay na mahirap umunang maging mahirap sa ating bayan, subalit sa diwa ng Pasko, umaasa na mabuksan ang mga puso sa pag-ibig at hustisya at sama-samang ipanalangin ang kanilang karapatan na mamuhay na tahimik at mapayapa. Ako, si Wilmar Abreya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Alas 5:52 na ho ng umaga, mga kapuso. Dalawang individual arestado sa drug buy bust operation sa bayan ng San Vicente, Palawan. Super Radio Police Report. Detalye ng balitang yan na Super Kenneth Calumres sa detalye ng balita. Paso! Arestado ang dalawang individual sa ikinasang drug buy bust operasyon ng mga otoridad sa Purok Masagla, Barangay Port Barton, San Vicente, Palawan. Kinilala ang mga inaresto na sina alias Willie at alias Tony, mga residente sa naturang lugar. Saan sa naturang operasyon ay nabilhan ng mga ito ng isang pakete ng pinaghinalang pinagbabawal na droga na nagkakalaga ng 5,600 pesos. Samantala sa ngayon ay nasa kustodiya na ng pulisya mga nabanggit na inaresto para sa kaukulang disposisyon. Ako si Kenneth Calumres ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Balikan natin si Super Wilmar Abreya, mga kapuso. Volume production ng livestock sa rehiyon ng Mimaropa bumaba nitong ikatlong quarter ng 2025. Super Radio Local News. Super Wilmar Abreya sa detalye ng balita. Paso! Nakapagtala ng pagbaba ng volume production ang livestock ng rehiyon ng Mimaropa nitong ikatlong kwarta ng taong 2025. Sa datos ng PSA Mimaropa, naitala ang volume production sa hog sa higit 408,000 metric tons o 1.4% na pagbaba kumpara sa ikatlong kwarta ng taong 2024. Sa goat naman o kambing, naitala ang volume production sa higit 15,000 metric tons o mas mababa ng 7.7% kumpara sa third quarter ng nakalipas na taon. Habang ang volume production naman ng kalabaw ay naitala sa higit 27,000 metriko tonelada, mas mababa ng 9.0% kumpara sa nakalipas na taon sa kaparehong panahon. Ako, si Wilmar Abreya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, kayo ay patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Isang lalaki arestado sa drug buy bust operation sa Barangay Siksikan dito sa lungsod. Sabi ko natin ang detalye ng balitang yan, si Super Kenneth Calumres sa detalye ng balita.
Pasok! Arestado ang isang lalaki sa ikinasang drug bypass operasyon ng mga otoridad sa barangay Siksikan sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang target ng operasyon ay isang 36 anyos sa tricycle driver at residente ng Purok Talisay sa naturang barangay. Ito ay naresto matapos mabilhan ng isang pakete na naglalaman ng pinaghinalang pinagbabawal na droga na tumitimbang na 0.71 grams at tinatayang nagkakalaga ng 4,828 pesos. Samantala, ang nabanggit na inaresto ay dinala sa impila ng pulisya para sa kaukulang disposisyon. Ako si Kenneth Calomris ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Mga kapuso, ang tamang oras sa Pilipinas, 5 minuto po bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita Bayan ng Agutaya, nag-iisa munisipyo na lang sa lalawigan ng Palawan na wala pang indigenous mandatory representative mula barangay hanggang municipal council. Ang bayan ng Agutaya, Palawan, ang tanging munisipyo sa lalawigan ng Palawan na hanggang ngayon ay wala pang naitatalagang indigenous mandatory representative mula barangay hanggang sa sangguniang bayan. Ito ang kinumpirma sa Super Radio ni Board Member Arnel Abrina. Ang indigenous mandatory representative o IPMR sa sangguniang panlalawigan ng Palawan. Wala naman umanong pagtutol sa mga municipal officials ng Agutaya na magtalaga ng IPMR. Bagamat sa kanilang bayan ay wala namang ibang lahi na katutubo na ninirahan sa lugar, kundi puro mga Agutaynon din. Ngunit ayon kay Board Member Abrina, hindi ito pwedeng baliwalain. Kinakailangan talaga maglagay ng IPMR dahil pinag-utos ito ng batas na kailangan ay may tatalagang IPMR sa mga barangay at sa municipal council. Sa katunayan niya ay mayroon na 5 mga kandidato. Wala sa 5 barangay ng Agutaya, hindi lang nagawaan ng report ng NCIP Rojas na nakakasakop sa lugar nang isagawa ang balidasyon. At magkakaroon na lamang umano ng panibagong balidasyon na gagawin sa buwan ng Abril na hindi na raw ho panahon ng bagyo. Ayon pa kay Board Member Abrina, halos nasa 90% na ang mga munisipyo sa Palawan na kumpleto ng IPMR. Sa Cuyo ay 5 barangay pa lang o 5 barangay na lang ang wala pa. Sa Magsaysay naman, 5 barangay pa lang ho mga kapusang mayroon pong IPMR. At mayroon na rin municipal IPMR Magsaysay. Subalit mga kapuso, sa kabila na mayroon na hong Certificate of Affirmation, hindi ito pinayagang umupo ng Sangguniang Bayan dahil wala pa raw hong pondo para dito. Alas 5:58 ho ng umaga. So wala pa palang municipal IPMR dyan po sa Magsaysay. Dahil yung rason noon mga kapuso, puro rin lang sila mga kuyo noon. Para ibang kaireg dutong ibang laki, katutubo. Kaya hindi na raw kailangan na maglagay ng iba pang maglagay ng IPMR. Pero sabi nga mga kapuso ni Board Member Abrina, may batas. Kinakailangan hong sundin mga kapuso.